Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos para ipahayag ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo ay siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao na siyang dapat lang nating sambahin, purihin at ibigin ng higit sa lahat. Sapagkat ang Espiritu Santo ang lumikha sa atin ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin na siya ring may hawak ng buhay natin. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Jesus. Ang katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo na winasak ng mga bulaang propeta, ng mga pari, siyang saling lahi ni Abraham sa krus. Dahil hindi nila matanggap ang sinabi ni Jesus na siya ay Mesiya, na siya ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila naunawaan ng Espiritu Santo na nasa katawan ni Jesus, na parating kasama ni Jesus, ay ang totoong nag-iisang Diyos na may pag-aari ng buhay ng buong sangkatauhan. Dahil yung kanilang kaluluwa, hindi nila naunawaan na iyon ay espiritu na ipinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. So yung mga tao na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mga naging kaisa ng demonyong si Satanas. Sila yung mga antikristo na nagkalat na dito sa mundo. At sa araw na to, ang topic ko ay pride, the mark of the beast that will separate you to God. Sa banal na kasulatan, saan na sinasabi dito, train your child to the way that they should go so that when they grow up, they will not depart. Honestly, ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Diyos, sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nating mga tao. At ang nilikha ng Espiritu Santo na kasarian ay dalawa lang, lalaki at babae. Walang nilikha ang Espiritu Santo na bakla at tomboy. Ang mga bakla at tomboy, alam nila ang totoo nilang kasarian nung sila ay sinilang sa sinapupunan ng kanilang ina. Pero itong mga bakla at tomboy, naging kaisa sila ng demonyong si Satanas, naging matigas ang kanilang puso, at hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong totoo nilang kasarian. Bagkus, niloloko mismo nila ang kanilang sarili at pinili nilang mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Kung kaya yung puso nila ay nalayo sa Espiritu Santo at si Satanas ang nagahari sa kanilang puso at isipan. Kaya itong pride, ang Panginoon ay galit sa pride dahil nga ang pride ay mapagmataas at mayabang. Hindi yan magpapakumbaba para tanggapin ang katotohanan. Honestly, ang mga bakla at tomboy ay nabibilang sa mga taong antikristo na lumalapastangan at nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Dahil yung kanilang katawan, binababoy nila yan dahil sa tawag ng kamunduhan at kalaswaan. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae. Kasuklam-suklam yan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nating mga tao at wala yang kapatawaran. Honestly, ang iduluhin mo ang mga bakla at ang mga tomboy at suportahan mo sila, ang puso mo ay nasa panig na rin ng demonyo. Kinakalaban mo rin ang Espiritu Santo dahil iniidolo mo yung mga tao na namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari na nasa panig ng demonyong si Satanas. Maraming mga tao dito ang hindi nila tinatanggap ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na yung kanilang katawan ay sagradong tahanan ng Diyos. Sagradong tahanan ng Espiritu Santo. Maraming mga tao ang tumalikod na sa Espiritu Santo at mas inibig nila ang kanilang sarili at ang pera. Honestly, sa ating mundong ginagalawan, nagkalat na ang mga bakla at tomboy. At kung sino pa yung mga bakla at tomboy na lumalapastangan sa Diyos at kumakalaban sa Espiritu Santo, sila pang pinapanigan ng gobyerno dito sa ating mundo. Honestly, bawat katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo, templo ng Diyos.
At maraming mga tao ang lumalapastangan at kumakalaban sa Espiritu Santo dahil mas iniibig nila ang mali kaysa sa tama. Hindi naunawaan ng mga taong ito na darating ang araw, babawi ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa kanilang katawan at sila'y mamamatay. Ang naging misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi, tumalikod sa paggawa ng masama at magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero hindi siya pinakinggan at pinaniwalaan ng mga pare, ng mga bulaang propeta dahil nagalit ang mga bulaang propeta kay Jesus. Na hindi nila naunawaan na si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Honestly, si Jesus ay buhay at kasama na ng Diyos Ama dahil siya ay Espiritu. Yung mga bakla at tomboy, kung hindi ang mga yan magsisisi at mananatili silang ma-pride, mayabang, nagmamataas, at nagmamayabang sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay, sa oras na dumating na yung bawiin na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa kanilang katawan, yung kataas at kayabangan ng mga bakla at tomboy magwawakas. Ang kanilang kaluluwa ay muling babalik sa Espiritu para humarap sa paghuhukom. At kung dito sa lupa, naging mapagmataas at mayabang ka sa Espiritu Santo, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo, sa oras na yung kaluluwa mo ay humarap na sa Espiritu, ng Espiritu Santo para hukuman, magiging kawawa ka. Dahil hindi ka patatawarin ng Espiritu Santo at hindi ka kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Kaya sasabihin sa'yo ng Espiritu Santo, umalis ka sa aking harapan, hindi kita nakikilala. Tayong mga tao, ang buhay natin dito sa mundo ay may simula at katapusan. May hangganan ang pananatili natin dito sa lupa. Dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega, ang siyang Diyos na makapangyarihan na may hawak ng ating buhay. At tayong mga tao, wala tayong kakayahan na lumikha ng sarili nating buhay o ng sarili nating katawan at kaluluwa. Libre natin yung tinanggap sa Espiritu Santo. At maraming tao ang mas nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, kung kaya mas maraming mga kaluluwa ang napupunta sa impyerno kaysa nakakapasok sa langit. Dahil ilan lang at bilang lang ang mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan na naging kaisa ni Jesus na umiibig sa katotohanan. Maraming mga bakla at tomboy, mas pinili nilang linlangin ang kanilang sarili na mamuhay sila sa kasinungaling pagkukunwari dahil yun yung kautusan ng demonyong si Satanas. Ang lapastanganin ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo at kalabanin ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at yung mga nagaganap ng mga natural disaster sa ating mundo, honestly, yan ay mga parusa na ng Espiritu Santo sa mga tao. Dahil maraming mga tao ang tumalikod sa Kanya at nilalapastangan siya. Honestly, ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus, ang siyang babalik para bawiin yung buhay na pinahiram sa tao kung kaya ang tao ay mamamatay. Honestly, hindi ka maliligtas ni Jesus kung hindi ka magpupuri, hindi mo sasambahin ang Espiritu Santo sa iyong katawan na siya yung iyong amang espiritual na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, sa mundo natin ginagalawan, maraming mga tao. Yung mga leaders dito sa mundo, marami ang mas pumapanig sa masama kaysa sa mabuti. Honestly, sa ating mundo ginagalawan, yung magpuno na ng kaguluhan, maraming mga nasyon na naglalaban-laban. Maraming mga leader dito sa mundo naglalaban-laban. Pero, kung ikaw ay nasa panig ng Espiritu Santo, hindi ka kayang talunin ng mga tao na silang mga kampo ng kadiliman. Honestly, sa politika dyan sa ating bansa, pinag-iinitan ang angkan ni Tatay Digong ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, ng mga dilawan, maging si Bongbong Marcos ay pumanig na rin sa mga kampo ng kadiliman. Honestly, gawa ng pride, naging mapagmataas si Bongbong kay Tatay Digong na hindi niya naiintindihan na si Tatay Digong din ang tumulong sa kanyang ama para mapalibing sa
libingan ng mga bayani. Itong si Sara Duterte, honestly, nalinlang lang yan ng mga Romualdez at ni Bongbong Marcos. Na sinalungat ni Sara Duterte si Tatay Digong. Pero nung pagkatapos na ng eleksyon, na naging Pangulo na si Bongbong Marcos, ngayon na naging BP na yung si Sara, yung pangalan ng kanilang lahi ay ibinababa ng mga Amerikano, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Dilawan, kasama na rin si Bongbong Marcos, 10 ng kanyang pamilya, ng sina Lisa Araneta at saka yung mga anak niya. Honestly, itong si Bongbong Marcos na pumanog sa masasama, na silang mga nanakop sa ating bansa at naghudas din sa kanyang ama para pabagsakin yung rehimen ng kanyang ama. Honestly, si Bongbong Marcos ay nagpaampon sa demonyong si Satanas. Ang puso ni Bongbong Marcos ay wala sa banal na spirito na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay niya. Gawa ng pride, ng kataas at ng kayabangan, itong si Bongbong Marcos hindi niya naunawaan na yung kanyang mga araw ay bilang na rin yung kanyang pamumuno. Ang Amerika, honestly, kung sasaliksikin mo kung anong mga history na pinagagawa ng Amerika sa ating bansa, yung sa kasaysayan, sinakop tayo ng Amerika, inalipin tayo ng Amerika, at noong World War II, winasak ng mga Amerikano ang ating bansa para palabanin sa mga Hapon. Ginawang battlefield. And now, ang Amerika pa rin ang siyang iniidolo ng itong hunghang na Pangulo natin na si Bongbong Marcos, na hindi naunawaan na ang mga Amerikano rin ang isang promotor na nagpabagsak sa kanyang ama, na nagpatalsik sa sarili nating bansa. Honestly, si Bongbong Marcos ay ma-pride na, wala pang common sense. Yun yung anak ng demonyong si Satanas. Mas pumapanig sa mali at nagiging mapagmataas at mayabang, gawa ng pride. Ang pride, honestly, ay ang siyang marka ng demonyo na maglalayo sa Diyos para hindi maligtas yung kaluluwa mo. Dahil yung pride, hindi yan magpapakumbaba para humingi ng kapatawaran sa Espiritu Santo, at hindi rin yan magpapakumbaba para tanggapin ang katotohanan. Ang mga bakla, hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Ang mga tomboy, hindi nila tinatanggap ang katotohanan kung anong totoong kasarian nila, kung paano sila nilikha ng Diyos, ng Espiritu Santo. Hindi naunawa ng mga bakla at tomboy nang may hawak ng buhay nila ay hindi ang sarili nila, kundi mismo ang Espiritu Santo. Ang puso ng mga bakla at tomboy, honestly, nasa panig ng demonyong si Satanas. Yung Pangulo nating hunghang na si Bongbong Marcos, ang puso niya ay nasa demonyong si Satanas, dahil mas pumapanig yan sa mga demonyo na silang mga kampo ng kadiliman na nanakop sa ating bansa. Gawa ng pride, ang mundo natin nagulo. Dahil ang nagahari sa puso ng mga tao ay ang demonyong si Satanas. Si Satanas ay ang isang espiritu na dating anghel ng Diyos, ng Espiritu Santo, na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Si Jesus, yung Mesiya ng Espiritu Santo na sinugo ng Espiritu Santo para hikayatin ang mga tao na magsisit magbalik loob sa Espiritu Santo. Pero si Kristo pinapatay ng mga pare, ng mga bulaang propeta, dahil hindi nila matanggap si Jesus na anak ng Diyos. Dahil gawa rin ng pride, kaya ipinapatay ng mga paring saserdote si Jesus, dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Honestly, ang pride ang siyang totoong marka ng demonyo. Gawa ng pride, hindi mo tatanggapin ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo yung katawan. Hindi mo kikilalanin sa puso mo ng Espiritu Santo yung Diyos Ama ng iyong kaluluwa na may pag-aari ng buhay mo. Bagkus kakalabanin mo ang Espiritu Santo at magmamataas at magmamayabang ka sa Espiritu Santo na feeling mo mas nakahihigit ka pa sa Espiritu Santo. Pero itong mga bakla, tomboy,
si Bongbong Marcos, yung mga Roman Catholic leaders, American leaders, yung mga dilawan, honestly, pare-parehas kayo ng inyong kaluluwa ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Nasa kadiliman ng inyong kaluluwa. At kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan nyo, matotodas kayong lahat. At kapag natodas na kayong lahat, at bumalik na yung kaluluwa nyo sa Espiritu Santo para humarap sa paghuhukom, yun yung malaki yung pagkakamali. Dahil hindi naman kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos, kung kaya yung kaluluwa nyo, lahat ay babagsak sa impyerno. Pili lang ang nakakapasok sa langit. Iilan lang at bilang lang ang nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Yun lang mga taong naging tapat sa Diyos na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Honestly, si Tatay Digong, hindi yan kayang ibaba ng mga Roman Catholic leaders, ng American leaders, ng Dilawan, at nitong si Bongbong Marcos. Dahil si Tatay Digong is one of the chosen spiritual warrior of God. Kahit hilahin mo yang pababa, aangat at aangat ang pangalan ni Tatay Digong dahil si Tatay Digong ay naglalakbay sa spirito at katotohanan. May pagkapahalaga siya sa kaluluwa ng kanyang kapwa. Kaya nga hinihikayat ni Tatay Digong na yung mga tao ay tumalikod sa paggawa ng mga masama kasi gawa din ng droga. Ang droga kasi iniiga yung utak mo, gagawin kang zombie. Hanggang sa yung pamilya mo, sarili mong pamilya, wawasakin mo. Anak mo, re-rapin mo. Kapatid mo, re-rapin mo. Pagnanakawan mo. Tapos yung magiging salot ka sa lipunan. Pero itong si Bongbong Marcos, hindi niya yan naintindihan dahil isa siya sa gumagawa ng mga bagay na yan. Tumitira yan ng bawal na gamot. Yang si Bongbong Marcos, kahit tumanggi ka pa, Bongbong Marcos, na hindi ka gumagamit ng bawal, hindi mo kayang lilangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Dahil bawat katawan nating mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang Espiritu Santo yang siyang Diyos Ama na makapangyarihan, ang siyang may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan ay narito na dahil siya yung may hawak ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang maghuhukom. Ako bilang sa tinawag ng Espiritu Santo, ang mission ko ay katulad din ni Jesus, magbabala sa mga tao na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Yung hindi mo tanggapin ang katotohanan, pilit ka pa rin namumuhay sa kasinungalingan at pagkakunwari, mas pumapanig ka sa mali at sa masasama, ang puso mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Dito sa mundo nating ginagalawan, may dalawang espiritu na naglalaban. Ang espiritu ng katotohanan at espiritu ng kasinungalingan. Ang espiritu ng kabutihan at ang espiritu ng kasamaan. Ang espiritu ng liwanag at espiritu ng kadiliman. Honestly, ang Panginoon, ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria, ay ang siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, ay ang siyang espiritu ng liwanag, espiritu ng katotohanan, espiritu ng katarungan at espiritu ng hustisya. Yung nasa panig ng mga Amerikano, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Dilawan, ni Bongbong Marcos, ng mga bakla at ng mga tomboy, honestly, nasa panig kayo ng demonyong si Satanas. Hindi nyo tinanggap ang Espiritu Santo sa inyong katawan, na siyang Diyos ng katotohanan, kung kaya mas pinili nyo mamuhay sa kasinungalingan at gumawa ng masama laban sa Espiritu Santo. Honestly, ang una nyong kinakalaban na yung Espiritu Santo na nasa inyong katawan, na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Kaya yung mga bakla at tomboy, honestly, wala kayong puwang sa langit kapag binawi na ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo sa inyong katawan. Dahil mas pinili nyong mamuhay sa kataas at kayabangan gawa ng pride. Ang pride ang siyang totoong marka ng demonyo na maglalayo sa iyo sa Espiritu Santo para lapastanganin mo ang Espiritu Santo at kalabanin mo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. Honestly, yung sina Vice Ganda, sina Isa Sigera,
Yung kataas at kayabangan nyo, hanggang dito lang yan sa lupa. Sa oras na binawi na ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo, yung mga halakhak ninyo dito sa lupa, yung mga pangiinsulto nyo sa mga tao na nagsasabi sa inyo ng katotohanan, honestly, pagbabayaran nyo yan sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Maniningil ang Espiritu Santo sa inyo sa kabilang buhay. Doon sa kabilang buhay, humingi ka man ng kapatawaran sa Espiritu Santo, napatawarin ka niya, ay huli na. Dahil kapag ang kaluluwa ng tao umalis na yan sa kanyang katawan, wala nang chance pa ang tao para itama ang kanyang pagkakamali. Yung pagkakamali ng tao, kaya nilang itama hanggat ang Espiritu Santo ay nananahan pa sa katawan niya. Sa oras na umalis na yung Espiritu ng Espiritu Santo sa katawan ng tao, mamamatay ang tao. Yung katawan ng tao, ibabaon lang yan sa lupa. Pero yung ating kaluluwa, babalik yan sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo na siyang may pag-aari ng buhay natin. Ang Espiritu Santo ang siyang maghuhukom sa kaluluwa nating mga tao. Kung kaya sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. At sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Honestly, maraming mga bakla at tomboy, yung mga Amerikano, yung mga Roman Catholic leaders, mga dilawan, tumatawag din ang mga yan sa Diyos. Pero ang Diyos nila ay ang demonyong si Satanas sa sinungaling na siyang nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. At maraming mga tao ang patay ang kanilang buhay spiritual na hindi nila ito nakikita. Na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na lumikha sa kanila ay ang may pag-aari ng buhay nila at hindi ang sarili nila. Hindi yung kanilang Diyos na demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, bilang na ang araw ng demonyong si Satanas. Bilang na ang araw ng mga American leaders at Roman Catholic leaders ng mga dilawan, yang sina Vice Ganda, dahil dilawan din naman niya si Vice Ganda, bilang ng mga araw nyo, dahil ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. So kung mamatay kayo dito sa lupa, pag humarap kayo sa Espiritu Santo, dahil gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo, mamamatay pa rin yung kaluluwa nyo. So mamamatay yung katawan at kaluluwa, gawa ng kasalanan na ginawa nyo laban sa Espiritu Santo. Ako, ang mission ko ay katulad ni Jesus. Hikayatin ng mga tao na magpakumbaba. Pag nagpakumbaba ka, hindi na ang pride ang maghahari sa puso mo. Konsensya na. Dahil pag konsensya, tinatanggap mo ang katotohanan na ikaw bilang tao, wala kang kapangyarihan na talunin mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa iyo na may pag-aari ng buhay mo. Bagkus magpapakumbaba ka, at sasambahin mo ang Espiritu Santo sa iyong katawan na siyang iyong Diyos at ang mga espiritual. Maglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan na ang Espiritu Santo ang gagabay sa iyo. Hindi ang pride mo. Ang pride ay ang marka ng demonyo na siyang maglalayo sa iyo at maghihiwalay sa iyo sa Espiritu Santo para yung kaluluwa mo ay itapon sa impyerno. Honestly, si Jesus ay Mesiya, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang siyang kataas-taasang Diyos Ama na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa ay siyang may pag-aari ng buhay nating mga tao na lumikha sa katawan at kaluluwa ng tao. Ay siyang nagbibigay ng buhay sa buong mundo at sa buong sangkatauhan. Itong mga nagaganap na natural disaster sa buong mundo is divine justification at punishment na yan ng Espiritu Santo sa mga tao. Mapalad ka kung naging kaisa ka ni Jesus na sumasampalataya, nagpupuri at umiibig sa Espiritu Santo na nasa katawan mo. Dahil kahit lumisan ka dito sa mundo, ang iyong kaluluwa ay mananatiling buhay at kasama ni Jesus sa langit. Dahil kikilalanin ka ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Pero yung mga tao na mapapride, gawa ng pride, naging mapagmatas at mayabang, hindi lang sa kanilang kapwa, kundi lalo't higit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay,
kaawa-awa kayong mga ulupong. Dahil sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang inyong kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo. At gawa ng kasalanan na ginawa nyo sa Espiritu Santo, ang kaluluwa nyo ay mamamatay din. Ang inyong katawan at kaluluwa ay mamamatay at itatapon sa impyerno. Sinabi ni Jesus, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan ay yung may kakayahang pumatay ng katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa impyerno. Honestly, ang kasalanan ang naglalayo din sa Panginoon. Gawa ng kasalanan kung kaya ka mamamatay. Mamamatay yung katawan at kaluluwa mo gawa ng kasalanan dahil ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sin is death. The wages of sin is death. That's why Jesus Christ is encouraging people to repent and sin no more. Dahil bawat kasalanan na ginagawa natin, hindi lang sa ating kapwa, lalo't higit ay sa Espiritu Santo na nasa ating katawan, yun yung iniimpok mo sa kabilang buhay. Yung mga tao na mas umiibig sa mali, nagiging mapagmatas at mayabang gawa ng pride, ang puso nyo ay namarkahan na ng demonyo. Hindi kayo magpapakumbaba para sumampalataya at sambahin ang Espiritu Santo sa inyong katawan para maglakbay sa Espiritu at katotohanan. Kakalabanin nyo ang Espiritu Santo dahil sa tingin nyo mas nakahihigit kayo sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Pero laking pagkasira at pagkawasak nyo, kung hindi nyo matututunan sa sarili nyo na tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo at ang Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Kung hindi kayo tatalikod sa paggawa ng masama at mananatili kang mamuhay sa kasinungalit pagkukunwari, pagiging ipokrito, mayabang at hambog, honestly, walang puwang sa langit ang kaluluwa nyo. Narito na tayo sa huling panahon. More disaster is coming into our world because the Holy Spirit is trying to eliminate the sin, to purify this world to be free from sin. At ang Holy Spirit lang ang makakagawa niyan. Ang Holy Spirit lang ang makapangyarihan na lumikha sa ating mundo na siyang lumikha sa mga tao. Ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ngayon, kung ang mga tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo, patatawanan ng Espiritu Santo ang kanilang kasalanan, at sila'y maliligtas. Itong ating mundong ginagalawan, babaguhin to ng Espiritu Santo. Lilinisin niya para tanggalin na ang kasalanan. Kung ang tao ay magsisisi at magbabalik loob sa Espiritu Santo. Pero hanggat ang tao hindi nagsisisi at nagbabalik loob sa Espiritu Santo, itong mga natural disaster na nagaganap ngayon sa ating mundo, every day, sa mga bawat bansa, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga kalamidad na magaganap. Ang Amerika, honestly, siya yung namumurong bansa na pinarurusahan na ng Espiritu Santo. Pero itong gunggong nating Pangulo, mas kumakampi pa sa Amerika na akala niya ang Amerika ay hero na tutulungan ang kanyang bansa para magkaroon ng kalayan at kapayapaan. Ang katangahan ng Pangulo natin na si Bongbong Marcos, hindi niya naunawaan na ginagamit lang siya ng Amerika para palabanin sa China. Para wasakin mismo muli ang ating bansa, na katulad din ng bansang Ukraine. Nagagamitin ka ng bansang Amerika para palabanin ng Amerika sa bansang kanyang kinagagalitan. Ganyan ang ginagawa ng Amerika. Ganyan katuso ang Amerika. Dalang Amerika duwag, ayaw niyang lumaban ng direkta sa mga bansa na kanyang kinagagalitan, manggagamit niya ng ibang bansa para palabanin, gawing pain sa mga bansang kanyang kinagagalitan. Hindi katutulungan ng Amerika. Ang Amerika ay ang dila niyan ay katulad ng demonyong si Satanas. Sinungaling at mapanglinlang. Honestly, ang bansang Amerika di magtatagal. Bago matapos ng 2024, durog yung bansa na yan. Hindi gera ang sisira sa Amerika, kundi mismo yung mga kalamidad
napapadala ng Espiritu Santo sa bansa niya. Magkakaroon nga yung tulad ng tornadoes, ng mga storm, yung mga wildfire, yung mga pagbaha. Honestly, marami ng mga tao ang nagsasuffer sa bansang Amerika gawa ng mga kalamidad na nagaganap na sa bansa nila. Yung wildfire, marami mga tao nawala ng tahanan, masunog ang kanilang bahay. So, saan iisipin ng mga tao, matagal sila nagsikap at nagpursige para magkaroon ng kanilang sariling tahanan. Pero sa isang kisap mata, nasunog lang. Ngayon, syempre, iisipin na paano ng buhay nila. So, magkakaroon nga ng malaking problema ang Amerika, magkakaroon ng mga anxiety ang mga tao dyan sa bansa na yan. Tapos yung gobyerno, gigipitin pa yung mga tao na nasunugan. Marami pang mga hihinging mga policy ang government ng bansang Amerika sa mga taong nasalanta ng bagyo, nasalanta ng wildfire. Paghihirapin lalo ng Amerika yung mga tao sa bansa nila. At yung bansa na yan, honestly, yung bansang Amerika, kung itinatry ng Amerika na gusto niyang linlangin ang bansa natin na sinakop nila dati, hindi na mangyayari yun. Dahil ang may hawak ng mundo at may hawak ng buhay ng buong sangkatauhan ay ang Espiritu Santo. Hindi tayong mga tao, hindi si Satanas ang may hawak ng buhay natin, kundi mismo ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang siyang maghuhukom. Honestly, ang Amerika hindi yan magugunaw, hindi yan masisira gawa ng gera. Sisirain niya ng Diyos, ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng tubig, ng baha, ng mga wildfire, ng hangin. Sinabi nga ni Jesus, ang Panginoon hindi mo makikita ng mata. Pero, maiyahalin tulad mo na ang Diyos ay katulad ng hangin. Ang hangin, hindi mo siya makikita ng mata. Pero makikita mo kung saan ang gagaling yung hangin. At mararamdaman mo ang presensya ng hangin. Dahil ang hangin ay oxygen. Yan ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo, yun yung pinaka-oxygen ng mga tao. Kaya tayo nabubuhay dito sa mundo dahil sa presensya ng Espiritu Santo. At maraming mga tao ang hindi nila ito nauunawaan dahil patay ang kanilang buhay spiritual. At bilang isang tinawag ng banal na Espiritu na maging tagapagsalita niya, ang naging misyon ng aklat na to ay para magpahayag ng ebanghelyo sa buong mundo. Yung mga tao na ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, at yung mga tao nagagalit pa sa akin at sinasabihan nila ako na naloloka, nasisiraan ng bait, at may demonyo raw sa aking katawan. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa aking katawan ang tumawag sa akin na yung Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay ang may pag-aari ng buhay ko. At sinusunod ko yung kautusan ng Espiritu Santo na ipahayag sa buong mundo na siya lang ang nag-iisang amang espiritual at Diyos na may pag-aari ng buhay ng tao. Hindi demonyo ang Espiritu Santo na nasa katawan, kundi siya yung Diyos na makapangyarihan na may hawak ng buhay nating mga tao. Kaya hinihikayat ko rin ang mga tao na mag-repent na, tumalikod kayo sa paggawa ng masama at magbalik loob kayo sa Espiritu Santo. Pero kung kayo mananatiling matigas ang puso nyo, mayabang pa rin kayo at mapagmataas, gawa ng pride ninyo, yung pride ninyo ang wawasak sa katawan nyo at kaluluwa nyo. At ang pride ninyo ang maghihiwalay sa Diyos, sa Espiritu Santo, para hindi makapasok ang kaluluwa nyo sa langit. Ang pride ay ang marka ng demonyo na itinatak ng demonyong si Satanas sa puso ng tao. Hindi itinatak ng demonyo ang kanyang marka sa balat, kundi sa puso ng tao. Kaya yung mga tao, yung mga puso ng mga tao na matigas ang puso nila, mapagmataas at mayabang, mapanglait, mapangapi, honestly ang puso nyo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. At ang kaluluwa nyo ay nasa kadiliman. Kaya yung mga bakla at tomboy, hindi nyo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay nyo. Lalaki at babae lang ang kasarian ng nilikha ng Diyos.
Alam nyo sa sarili nyo nang isinilang kayo ng magulang nyo kung anong totoong kasarian nyo. Pero kayo ay nagmamataas at nagmamayabang sa Diyos, sa Espiritu Santo, dahil mas pinipili nyong mamuhay sa kasinungal pagkukunwari gawa ng pride. Ang pride ay ang siyang marka ng demonyo na maghihiwalay sa iyo sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, para ang kaluluwa mo ay makapasok sa kaharian ng demonyong si Satanas. Si Satanas ang Diyos ng mga sinungaling. Sinabi nga ni Jesus, ang sinungaling ay anak ng demonyo. So yung mga bakla, tomboy, anak kayo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan at nagmamataas sa Espiritu Santo dahil hindi nyo tinatanggap ang katotohanan ng Espiritu Santo ang may pag-aari ng buhay nyo. Kaya niloloko nyo yung sarili nyo. Kahit alam nyo na ang totoong kasarian nyo, hindi nyo tatanggapin dahil ang puso nyo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na sinungaling na nagmamataas sa Espiritu Santo dahil gawa ng pride. Ang pride, ang marka ng demonyo na siyang magbubulig sa'yo sa impyerno kung hindi ka magsisisi at hindi ka magpapakumbaba sa Espiritu Santo para humingi ng kapatawaran at itama ang iyong mga pagkakamali para malinis yung kasalanan mo. Ang mga tao na nanatiling mapagmataas, mayabang, na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay nahiwalay sa Diyos Ama, sa Espiritu Santo, gawa ng pride. Ang pride, ang marka ng demonyo na siyang kinagagalitan ng Diyos. Dahil ang pride ay mapagmataas at mayabang at hindi niya tatanggapin ang katotohanan ng Espiritu Santo na nanan sa ating katawan ay nag-iisang Diyos at Espiritu na may pag-aari ng ating buhay. Ay ang siyang makapangyarihan, ang Alpha at Omega, na siyang amang espiritual na nagsugo kay Jesus, na nagbigay ng buhay kay Jesus, na siya ring tumulong kay Jesus noong ikatlong araw para mabuhay na mag-uli. Dahil yung katawan ni Jesus ay templo rin ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Diyos ay maliligtas, kundi yun lang mga tao na naging kaisa niya, na nagpupuri sa Kanyang Ama na nasa langit. Ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama at ang Amang Espiritual na nasa langit, na nananahan noon sa katawan ni Jesus, na parating kasama ni Jesus, ay ang siyang totoong nag-iisang Diyos, na dapat lang sambahin, purihin at ibigin ng tao sa ating katawan, puso at isipan, na siyang ating Diyos at Amang Espiritual, para tayo ay maligtas ang ating kaluluwa at makasama ni Jesus sa langit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!